Nagsisimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Jiro Azuma, na muling umuwing galing sa pambubuli sa kanya. Isinumbong niya ito sa isang pasang nagngangalang Nachi, at sinabing lagi siyang tinatawag ng mga bully na kakaibang animal whisperer. Nagreklamo si Jiro na palagi siyang tinatrato na parang iba sa lahat. Ipinapaliwanag ng matandang pasang si Nachi na wala namang masama sa pagiging naiiba, dahil ibig sabihin lang nito ay may mga natatangi siyang talento na wala sa ibang tao. Sumagot si Jiro na hindi niya pa talaga naiintindihan ang ibig sabihin nito, pero tiniyak ng matandang pusa na mauunawaan din niya iyon pagdating ng panahon. Pagkaraan ng ilang taon, gaya ng dati, nadatnan na naman ni Jiro ang isa pang grupo ng mga bully na nanghaharas ng ilang hayop. Ipinagmamayabang ng mga ito na ang kanilang senpai ang leader ng Demon League at binalaan siyang huwag silang pakialaman. Sa halip na matakot, lalo pa silang inasar ni Jiro sa pagsasabing mga mahihinang tao lang sila na nagtatago sa likod ng iba. Biglang sinuntok ng leader ang binata, pero madali itong naiwasan ni Jiro bago sinipa ang lalaki at tuluyang bumulusok sa tubig, sabay sabing doon ang bagay nito. Pagkakita ng dalawa pang bully na ganoon lang kadaling natalo ang kanilang malaking astig na boss, agad silang nataranta, pero sumugod pa rin kay Jiro. Gayunpaman, pareho rin ang sinapit nila, at hindi nagtagal, nakita ang tatlo na umaahon mula sa tubig habang nagtatakbuhan na parang mga iyaking bata. Pagkaalis nila, isang pusa at isang uwak ang nagpasalamat kay Jiro dahil iniligtas sila mula sa mga bully. Ngunit nag-aalala rin ang dalawa na baka siya naman ang sunod na pag-initan ng grupo. Tiniyak ni Jiro na sanay na siyang humarap sa ganitong klaseng gulo. Pagkatapos, umuwi na siya matapos sabihan ang mga hayop na hanggat maaari ay umiwas sa gulo. Pagdating ni Jiro sa kanilang dojo, agad siyang pinagalitan ng isang matandang lalaki dahil muli na naman siyang nasangkot sa away. Sumigaw ang matanda na hindi niya itinuro kay Jiro ang shinobi martial arts para lang magpakabugoy sa lansangan at makipag-away kung saan-saan. Gumanti si Jiro at tinawag ang matanda na isang sinaunang dinosaur, dahilan para hajisan siya nito ng mga ninja blade na muntik na niyang hindi maiwasan. Pagkatapos, buong pagmamalaking ipinakita ng matanda ang sinaunang pamana ng kanilang pamilya at ipinaliwanag na mismong shogun ang nagbigay nito sa kanilang mga ninuno, habang pilit pinapahalagahan kay Jiro ang kanilang angkan. Gayunpaman, casual lang itong ibinasura ni Jiro at sinabing isa lang iyong peking walang silbi, kaya sa sobrang inis ay pinaghahataw ng matanda ang paligid. Maya-maya, si Jiro naman ang naiwan para ayusin ang mga nasirang pinto habang nagrereklamo na wala nang ibang ginawa ang matanda kundi umasta na parang baliw na sinaunang fossil. Pagkatapos niyang matapos, sinabi ng matanda na pupunta siya sa isang festival at gabi na makakauwi. Pagkaalis pa lang nito, dumating ang parehong uwak na nakita kanina habang sumisigaw na may pasang nasa panganib sa kailaliman ng kagubatan. Hindi na nagdalawang isip si Jiro at agad na tumakbo para tumulong. Sa loob ng kagubatan, natagpuan niya ang isang pasang malubhang sugatan na nakahandusay sa lupa at maingat niya itong kinausap upang malaman kung nakakasagot pa ito. Samantala, sa loob ng isipan ng pusa, isang madilim na espiritong nagngangalang Rago, na kilala bilang Black Star of Doom, ang nagtataka kung sino ang tumatawag sa kanya. Narinig ni Rago ang isang tinig na nagsasabing magising siya at ipahiram ang kanyang kapangyarihan. Ngunit galit itong tumanggi at iginiit na wala siyang sinusunod na utos mula kaninuman. Malamig na sinabi ng misteryosong tinig na kung ayaw niyang sumunod, hayaan na lang siyang mabulok at mamatay. Habang nagpapatuloy ang kwento, biglang nagising si Rago sa loob ng kwarto ni Jiro, habang nasa katawan pa rin ng pusa. Sakto namang pumasok si Jiro at sinabing grabe ang kalagayan nito kahapon at akala talaga niyang hindi na ito makakaligtas. Pagkatapos ay dinalhan niya ito ng pagkain at tinanong ang pangalan nito nang mapansing tahimik lang ang pusa. Patuloy na kinakausap ni Jiro ang pusa at sinabing kahit ang mga pasang gala ay may pangalan din. Tinawag ni Rago na tanga ang binata at sinabing kahit magmiyaw pa siya, hindi rin naman siya maiintindihan nito. Gayunpaman, taglay ni Jiro ang pambihirang kakayahang makipag-usap sa mga hayop kaya agad niyang tinanong ang pusa kung talagang iniisip nitong isa siyang tanga. Lubos na nagulat si Rago kaya agad siyang nataranta at nagtago sa ilalim ng sofa. Habang kalmadong sinasabi ni Jiro na wala siyang balak kainin ito, matigas na tumanggi si Rago na lumabas, hanggang sa inilabas ni Jiro ang kanyang pinakamabisang sandata, isang mangkok ng cat food, na agad namang nakaakit sa pusa. Pabirong inamin ni Rago na totoo pala ang kasabihang ang daan papunta sa puso ng isang lalaki ay dumadaan sa sikmura.
Nang tuksuhin siya ni Jiro dahil tinatawag niyang lalaki ang sarili kahit isa siyang pusa, galit na sumigaw si Rago na hindi siya pusa. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili at ipinaliwanag na isa siyang immortal Mononoke. Pero lalong nalito si Jiro at inaming wala siyang ideya kung ano ba talaga ang isang Mononoke. Ipinahayag ni Rago na ang mga Mononoke ay kayang mag-anyong tao o piliing mamuhay ng mag-isa sa kabundukan at kagubatan. Pagkatapos ay tinanong ni Jiro kung bakit ang isang immortal Mononoke tulad nito ay halos patay na nang matagpuan sa gitna ng kagubatan. Doon napagtanto ni Rago na hindi lang talaga nagpapanggap ang binata na walang alam, kaya ipinaliwanag niyang inatake siya ng isa pang Mononoke at idinagdag na matagal siyang natutulog bago muling nagising. Ang tanging natatandaan ni Rago ay ang paggising niya at ang paghingi ng tulong ng isang tao. Ikinwento niyang tinanggihan niya ang kahilingan, kaya malamang ay pinagtulungan siya ng iba at iniwan sa ganoong kalagayan. Nang tanungin ni Jiro kung bakit niya sila tinanggihan, sinabi ni Rago na kinamumuhian niya ang mga parasitong itinatago ang sarili nilang kahinaan sa likod ng lakas ng iba. Pilit ding iginiit ni Rago na tao lang si Jiro kaya imposibleng lubos nitong maintindihan ang sinasabi niya. Inamin naman ni Jiro na maaaring hindi niya iyon lubos na nauunawaan, pero hindi pa rin sapat na dahilan iyon para hindi niya pagkatiwalaan ang pusa. Samantala, isang babaeng nagngangalang Kirishima Jin ang nagulat pabalik sa headquarters. Doon ay nakipag-ugnayan siya kay Shiba, na agad nagtanong kung ano ang kanyang natuklasan. Ipinagbigay alam ng babae na may nakita siyang bakas ng dugo ni Rago sa kagubatan at naniniwala siyang hindi pa ito nakakalayo. Inutusan siya ni Shiba na umatras muna dahil magpapadala siya ng mga karagdagang tauhan, habang nananatili itong nakatago sa loob ng kagubatan. Maya-maya, isang lalaking may nakakatakot na itsura ang tahimik na lumitaw mula sa likod ng kalapit na puno. Samantala, sa bahay ni Jiro, pinaliliguan ng binata ang bago niyang nailigtas na pasanggala matapos mapansing tuluyan ng maghilom ang lahat ng sugat nito. Napansin ni Jiro na hindi pala talaga nagsisinungaling si Rago nang sabihin nitong isa siyang Mononoke. Nainis naman si Rago nang mapagtantong ngayon lang pala siya tuluyang pinaniwalaan ni Jiro. Pagkatapos, nagsimulang ikwento ni Jiro ang tungkol sa matandang pasang si Nachi. Sinabi niya kay Rago na si Nachi ang pinakamabait na pasang nakilala niya. Tinukso pa niya si Rago sa pagsasabing napakabait ni Nachi kaya halos kabaligtaran ito ng ugali nito. Ikinwento ni Jiro na noong bata pa siya, araw-araw siyang binubuli, at tuwing umuuwi siya ay palagi niyang pinaliliguan si Nachi. Masaya namang nagpapasalamat si Nachi sa kanya at sinasabing napakaswerte niya dahil may amo siyang handang paliguan siya anumang oras na gusto niya. Palagi niyang sinasabi kay Jiro na nabiyayaan siya ng kakayahang tumulong sa iba at hinihikayat siyang ibahagi ang regalong iyon sa lahat ng taong nasa paligid niya. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Jiro, tahimik na sinubukan ni Rago na umalis. Ngunit pagsapit pa lang niya sa sahig, bigla niyang nakita si Jiro na nakatayo mismo sa likuran niya. Dahil sa sobrang gulat, agad na natanong ng pusa kung paano ito nakababa ng ganoon kabilis. Sinabihan siya ni Jiro na hinaan ang boses dahil gabi na. Pagkatapos ay ipinaliwanag niyang ang taong nasa itaas ay isa lamang pala niyang decoy technique, bago tinanong kung saan balak pumunta ng pusa gayong hindi pa ito lubusang magaling. Diretsahang sinabi ni Rago na wala itong pakialam doon. Ngunit ipinaalala ni Jiro na siya ang nagligtas sa buhay nito. Iginiit naman ng pusa na hindi naman niya hiningi ang mailigtas at ayos lang sana sa kanya kahit namatay siya. Agad namang nagalit si Jiro at sinabing tigilan na nito ang pagsasalita ng ganoon tungkol sa kamatayan. Ngunit tuluyan nang nawala ng pasensya si Rago habang sumabog ang napakalakas na itim na aura sa buong katawan nito, kasabay ng babalang baka leeg na ni Jiro ang susunod niyang kalmutin. Idineklara ng pusa na isa siyang specter na kumakain ng tao at ipinaalala kay Jiro na isa siyang Mononoke. Sa sandaling iyon, bigla ring dumating ang parehong nakakatakot na higanteng lalaki na nakita kanina at isiniwalat na matagal na pala niyang hinahanap si Rago. Agad namang tinawag ni Jiro na tarantado ang higanti at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon nang walang paanyaya. Inamin niyang hindi niya kilala ang lalaki, pero nagsisimula na raw itong sumakit sa ulo niya. Hindi na nagsayang ng salita ang higanti at biglang tinubuan ng mga sungay habang nagbago ang anyo ng mga braso nito, saka dumiretso kay Jiro upang patayin siya. Agad namang tumalon si Rago upang protektahan ang binata, pagkatapos ay inilayo ang higanti papasok sa kagubatan habang hinahabol siya ng halimaw. Sinubukan ng pusa na makalayo rito, ngunit sinabi ng higanti na ang balita sa kanya ay lubhang nanghina na si Rago kaya hindi niya inaasahang ganoon na pala ito kalakas muli. Sa sumunod na sandali,
Bigla itong lumitaw sa harap ng pusa at malakas na ibinagsak ito sa lupa habang kinukutya ang tinaguriang maalamat na Mononoke bilang isa na lamang mahinang talunan. Sinabi ng higanti kay Rago na isasama niya ito pabalik, at iginiit na pinaghirapan ng grupo nila ang pagbabasag sa selyong nagkulong dito, at tinawag pa itong kasama. Agad namang pinatigil ni Rago ang pagpapanggap nito dahil alam na niyang kapangyarihan lang niya ang tunay nilang pakay. Matapang niyang sinabi sa higanti na kunin na lang ang kapangyarihang iyon kung kaya nito, bago rin ihanda ang sarili sa laban. Determinadong ibagsak ang mayabang na halimaw, sabay na sumugod ang dalawa sa isa't isa. Ngunit habang nagbabanggaan pa sila sa ere, biglang dumating si Jiro dala ang sinaunang pamana ng kanilang pamilya at agad na pinutol ang isang braso ng higanti. Nag-alala si Rago nang makitang sumali si Jiro sa labanan. Ngunit iginiit ng binata na kung mamamatay lang din ngayon ang pusa, mawawala ng saysay ang pagliligtas niya rito. Bigla namang natuwa ang higanti at nagsimulang lumaki ang katawan nito, habang patuloy na ipinapaliwanag ni Jiro kay Rago na walang masama sa pagtulong sa iba. Sa puntong iyon, tuluyan nang nagbago ang halimaw sa tunay nitong nakakatakot na anyo at pinuri pa si Jiro dahil hindi ito natakot kahit nakita iyon. Napansin din nitong marunong si Jiro ng mga teknik ng shinobi at sinabing masisiyahan siyang tapusin ang binata. Sa loob ng maikling sandali, nagawa ni Jiro na maiwasan ang pag-atake ng halimaw at naghanda siyang gumanti. Ngunit bigla na lamang itinusok ng higanti ang isa nitong napakalaking kuko diretso sa dibdib ng binata. Kahit nasa napakasamang kalagayan na siya, tumanggi pa ring sumuko si Jiro at patuloy na lumaban. Nagawa pa niyang makawala, dahilan para purihin siya ng higanteng halimaw dahil sa kahanga-hanga niyang galing sa shinobi. Samantala, dahan-daang lumapit si Rago kay Jiro habang nakahandusay ang binata sa lupa at nasa bingit na ng kamatayan. Sinabi ng halimaw kay Rago na ibigay na lang sa kanya ang binata dahil busog na ito at wala nang silbi si Jiro bilang pagkain. Tinitigan ito ni Rago nang may matinding galit at idineklarang ito ang mamamatay. Tinawag ng pusa na tanga si Jiro dahil hindi man lang nito napansin na umalis siya at inilayo ang halimaw para lamang iligtas ito. Sinabi niyang kung mamamatay ngayon si Jiro, masasayang lang ang lahat ng ginawa niya. Inamin ni Rago na kung kakainin niya si Jiro, maibabalik niya ang dati niyang lakas, ngunit hindi siya susunod sa utos ng isang maruming walang kwentang demon. Sa halip, nagpasya siyang si Jiro ang kakain sa kanya bilang kapalit ng pagliligtas nito sa kanyang buhay. Pagkatapos ay naging isang ulap ng itim na usok si Rago at pumasok sa katawan ni Jiro, dahilan para biglang mamulat ang mga mata ng binata. Kasabay nito, napansin ni Kirishima Jin at Shiba ang napakalakas na itim na aura na umaakyat sa kalangitan. Agad na inutusan ni Shiba ang lahat na magtungo sa pinagmulan nito. Habang nagmumura ang higanteng halimaw dahil sa naging desisyon ni Rago, galit nitong isinigaw na mas pinili pa nitong ibigay ang kapangyarihan nito sa isang tao kaysa sa kapwa Mononoke, at inakusahan pa itong tinalikuran ang sarili nitong lahi. Samantala, muling tumayo si Jiro at napansin ang kakaibang marka sa kanyang dibdib kung saan siya nasaksak. Sinabi ni Rago na maaari na siyang lumaban, ngunit litong-lito si Jiro at nagtanong kung ano ba talaga ang nangyari. Sinabihan siya ni Rago na huwag muna iyong isipin at mag-focus na lang sa laban. Agad na sumugod ang halimaw bago pa man masanay si Jiro sa bago niyang kapangyarihan matapos silang magsanib ni Rago. Ipinahiram ni Rago ang kanyang lakas at simpleng sinabi kay Jiro na ang kailangan lang nitong gawin ay ikuyom ang kamao. Sinunod iyon ni Jiro at isang suntok lang ang pinakawalan, sapat upang tuluyang ipadala ang demon sa impyerno bago pa nito maintindihan ang nangyari. Bigla namang may talam na huminto mismo sa tabi ng leeg ni Jiro. Hinarap siya ni Kirishima Jin at Shiba, at inamin ni Shiba na hindi niya inaasahang haantong sa ganoon ang sitwasyon. Nagtanong si Jiro kung kasabwat ba sila ng demon, ngunit agad na ipinaliwanag ni Shiba na hindi sila mga Mononoke. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa kanilang camouflage ang iba pa nilang kasamahan, at ipinakilala sila ng kanilang leader bilang mga miyembro ng Bureau of Espionage, habang pabirong sinasabing mga ordinaryong civil servant lang sila. Sinabi ni Shiba kay Jiro na ipapaliwanag niya ang lahat sa tamang oras, ngunit sa ngayon ay kailangan muna nila siyang isama sa kustodiya. Agad sanang tutol si Jiro, ngunit pinatulog siya ni Kirishima Jin sa isang suntok bago pa niya matapos ang sasabihin. Sinabihan siya ni Shiba na hinay-hinay lang, ngunit sumagot ang babae na pansamantala lang naman iyon. Pagkatapos ay inutusan ni Shiba si Kirishima Jin na dalhin si Jiro sa ospital dahil hindi nila pwedeng hayaang mamatay ito ngayon. Tinawag pa niya si Jiro na isang napakahalagang tao matapos itong magsanib sa isang Mononoke.
Nag-away pa ang dalawang ahenteng inatas ang magbuhat kay Jiro dahil natatakot silang baka sinasaniban ito at mapahamak sila. Habang nagsasayang sila ng oras, basta nalang hinawakan ni Kirishima Jin ang isang paa ni Jiro at kinaladkad ito palayo. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Jiro ang sarili sa loob ng isang panaginip. Naalala niyang sinubukan niyang iligtas ang isang itim na pusa at nauwi iyon sa pagkakaroon niya ng malaking butas sa dibdib matapos siyang atakihin ng isang nakakatakot na ogre. Habang itinuturo ni Rago ang sugat sa kanyang dibdib, biglang nagising si Jiro. Pagmulat niya ng mata, nakita niyang nakaupo sa tabi niya si Kirishima Jin, na nagsabing mahigit 1.5 araw siyang walang malay bago nito tawagan ang kanyang boss na si Shiba para ipaalam ang kanyang paggising. Habang kausap pa ni Kirishima Jin si Shiba, biglang lumitaw si Rago sa ibabaw ni Jiro at muntik nang mapatalon sa gulat ang babae. Samantala, habang papunta si Shiba sa silid, napabuntong hininga siya at nagreklamo sa sarili dahil bigla na lang siyang binabaan ng tawag ng kanyang junior. Pagpasok niya sa kwarto, nadatnan niyang nagsisigawan na ang tatlo sa isa't isa. Ngumiti si Shiba at sinabi kay Jiro na natutuwa siyang maayos na ang kalagayan nito. Ngunit nang tanungin ni Shiba si Rago kung kumusta na ito, sinagot siya ng pusa na matuto muna siyang gumalang bago magtanong. Napansin ni Shiba na wala siyang nararamdamang anumang pagkapuot mula kay Rago, kaya nakahinga siya ng maluwag dahil hindi pala ganoon kasama ang sitwasyon gaya ng inaasahan niya. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya agad nakapagpakilala at sinabing ang pangalan niya ay Ryosuke Shiba, habang ang kanyang nasasakupan naman ay si Ikika Kishimogen. Sakto sanang ipapaliwanag ni Shiba ang organisasyong kinabibilangan nila nang si Jiro mismo ang bumanggit nito, dahilan para humanga si Shiba sa mahusay nitong memorya matapos ipaalala ng binata na nangako itong magbibigay ng paliwanag. Pagkatapos ay tinanong ni Shiba kung may alam ba siya tungkol sa Oniwa Bansho. Lumabas na narinig na ito ni Jiro bilang mga undercover agent na nagsilbi noon sa Edo Shogunate. Mas lalo itong ikinagulat ni Shiba dahil hindi niya inaasahang alam din iyon ng binata. Pagkatapos ay ipinaliwanag niyang kahit nagbago na ang Shogunate, ang organisasyon nila ay kilala na ngayon bilang Bureau of Espionage, isang undercover intelligence agency. Ayon kay Shiba, ang pangunahing tungkulin ng Bureau of Espionage ay hanapin at lipulin ang mga Mononoke. Idinagdag pa niya na dahil bihira namang magdulot ng malalaking problema ang mga nilalang na ito, kadalasan ay ang pagbabantay sa mga VIP at pag-iimbestiga sa mga mapanganib na grupo ang ginagawa ng kanilang organisasyon. Ipinaliwanag din niya na naging madali ang paghuli kay Jiro dahil eksperto ang kanilang organisasyon sa pakikitungo sa mga Mononoke. Doon din nalaman na matagal nang selyado si Rago ng organisasyong ito hanggang sa salakayin sila ng isang grupo ng mga Mononoke. Matapos niyang maipaliwanag ang lahat ng kailangan, naglabas ng sigarilyo ang opisyal at sinabing si Jiro naman ang oras para sumagot sa kanilang mga tanong. Agad namang napasigaw si Ikika matapos malamang iniligtas muna ni Jiro ang isang Mononoke bago pa ito nakipaglaban sa isa pa. Gumanti naman si Jiro at sinabing hindi siya maiintindihan ni Ikika dahil hindi nito naranasan ang pinagdaanan niya. Samantala, tahimik na nag-aalala si Shiba habang iniisip kung ano ba ang isusulat niya sa kanyang ulat. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Shiba na sa ngayon ay wala pa silang paraan para maibalik sa dati ang pagsasanib ni Jiro at Rago. Kaya naman pananatilihin muna nila si Jiro sa kanilang kustodiya upang maprotektahan siya at ang iba laban sa natitira pang mga Mononoke. Nang magreklamo si Jiro na wala silang karapatang gawin iyon, sinabi ni Shiba na wala na talaga siyang pagpipilian. Idinagdag pa nito na nakapaghain na ang pulisya ng missing person report para kay Jiro at sila na rin ang nag-asikaso ng lahat ng kinakailangang hakbang. Diretsahan ding sinabi ni Shiba na walang obligasyon ang kanyang grupo na pangalagaan ang personal na karapatan ni Jiro at bilang isang may sapat na gulang, kailangan niyang panagutan ang naging resulta ng sarili niyang mga ginawa. Pagkatapos ay sinabi ni Ryosuke Shiba na ililipat si Jiro sa ibang pasilidad kinabukasan. Bago umalis, ipinaalam niya na may mga gwardyang nakabantay sa labas ng silid para sa kanyang kaligtasan at malaya niyang magagamit ang tuwalya at mga damit na nasa loob ng aparador. Binigyan muna siya ni Ikika ng isang matalim na tingin bago tuluyang lumabas ng silid. Habang nakahiga sa kama, naisip ni Jiro na mas mukha pang mga bantay ng kulungan ang mga tinatawag nilang gwardya kaysa mga tagapagtanggol. Nagtaka rin siya kung bakit na-i-report siyang nawawala gayong ikinulong naman siya ng mag-isa, dahilan para maalala niya ang matandang lalaki sa kanilang bahay. Nang maramdaman ni Jiro na sukdulan na ang lahat, nagsimula na namang sermonan siya ni Rago.
Sinabi ng pusa na wala nang saysay ang pagsisisi sa mga nangyari at ipinaalala na napakalaki na ng problemang pinasok niya. Patuloy na nagdaldal si Rago tungkol sa kawalan na ng pag-asa ng sitwasyon dahil nagsanib na si Jiro sa isang Mononoke, at tiyak na hindi magiging mabait sa kanya ang mga taong dalubhasa sa paghuli ng mga Mononoke. Matapos pakinggan ang walang tigil na kadaldalan ni Rago, tuluyan nang nainis si Jiro at pasigan na sinabihan ng pusa na tumahimik. Nagreklamo siya na parang lahat ng tao ay kumikilos na para bang alam na nila ang lahat, pagkatapos ay tumayo at idineklarang tatakas siya sa pagkakakulong ng mag-isa. Agad namang kinabahan si Rago, ngunit sinabi ni Jiro na balak lang naman niyang bugbugin ang ilang tao. Pagsilip niya sa bintana, napansin niya ang ilang uwak at naisip ang humingi ng tulong sa mga ito. Nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw, dahilan para agad na pumasok ang mga gwardya upang tingnan ang nangyayari. Habang abala ang mga gwardya sa pagtatanggol sa sarili laban sa grupo ng mga umaataking uwak, tahimik na nakatakas si Jiro. Habang tumatakas, tuwang-tuwang sinabi ni Jiro na napakadali palang kumbinsihin ang mga kaibigan niyang uwak. Nang makalayo na siya ng sapat, nagpasalamat siya sa mga uwak sa pagliligtas sa kanya at ibinigay ang mga ipinangako niyang meryenda. Masaya ring tumulong ang mga uwak dahil naiinip na sila at gusto rin nilang magkaroon ng kaunting kasiyahan. Matapos gantimpalaan ang mga ito, nagpa siya si Jiro na puntahan ang matandang lalaki sa kanilang bahay, na siya palang kanyang lolo. Tinanong ni Rago kung ano ang balak niyang sabihin dito, at sumagot si Jiro na magiging maayos ang lahat basta manatili siyang kalmado. Hiniling ni Jiro kay Rago na magtago muna at ihahawak na sana niya ang pinto nang biglang lumitaw ang kanyang lolo sa likuran niya at nagkomentong umalis siya nang hindi man lang nagpapalem. Sinubukan ni Jiro na ipaliwanag na naging komplikado ang mga pangyayari, ngunit bigla siyang nawalan ng masabi. Pagkatapos ay sinabihan siya ng matanda na sumunod at dinala siya sa isang running stadium. Pagdating nila roon, sinabi ng lolo na walang manggugulo sa kanila sa lugar na iyon, bago bigla na lang sinuntok si Jiro ng diretso sa mukha at pinalipad ito. Bago pa man makapagreklamo si Jiro, agad na siyang pinagalitan ng matanda dahil sa lahat ng nangyari. Sinabi nitong ipinaalam na ni Ryosuke Shiba ang lahat, kabilang na ang pagsasanib niya sa isang Mononoke at ang katotohanang hinahabol na siya ngayon ng Bureau of Espionage. Nang tanungin ni Jiro kung paano nito nalaman ang lahat, isiniwalat na dati palang miyembro ng Bureau ang kanyang lolo. Pagkarinig nito, agad na nagpakita si Rago. Pagkakita sa pusa, sinabi ng matanda na kahit nag-aalinlangan pa siya kanina, sapat na ang nakita niya upang makumpirma ang dapat niyang gawin. Lumalabas na balak ng matanda na patayin muna si Jiro bago kitilin ang sarili niyang buhay, dahil itinuturing niya itong responsibilidad upang matiyak na hindi magagamit ng Bureau o ng ibang Mononoke ang kanyang apo. Gamit ang buong lakas niya, sumugod ang matanda habang mataas na tumatalon sa ere bago bumagsak na may kasamang napakalakas na sipa na muntik nang hindi maiwasan ni Jiro. Inamin ni Rago na talagang napakabangis ng matanda, at buong pagmamalaking sumagot si Jiro na lolo niya iyon. Pabirong sinabi ni Jiro na ngayon lang niya nakitang ganoon kagalit ang matanda, ngunit sa mismong sandaling iyon ay muli siyang binugbog at malakas na itinapon palayo. Halos hindi na makatayo si Jiro habang umaagos ang dugo sa kanyang mukha. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng matanda na ang kanyang martial arts ay nahasa na hanggang sa puntong nakamamatay ito para sa mga tao at maging sa mga Mononoke. Ikinwento rin niyang ang mga pangunahing teknik lang ang itinuro niya kay Jiro dahil naniwala siyang sapat na ang mga iyon para sa pagtatanggol sa sarili, habang sadyang itinago ang mga mas mataas na antas ng teknik. Ngayon ay pinagsisisihan niyang itinuro pa niya kahit ang mga iyon, at sinabi niyang babawi siya sa pagkakamaling iyon sa pamamagitan ng pagwasak sa lahat. Nang makitang wala ng panlaban si Jiro, muli siyang sinugod ng matanda. Ngunit sa pinakahuling sandali, sumingit si Rago at iniligtas siya. Sinabi ni Rago na tutulungan niya si Jiro dahil imposibleng kayanin nito ang laban ng mag-isa. Ngunit inutusan siya ni Jiro na huwag munang lumabas hanggat hindi siya sinasabihan. Ipinaginita nito sa matanda ang isang pangyayari noon nang nagmamadaling lumapit sa kanya ang asong si Nachi at ipinahiwatig na nasa panganib ang bata habang pilit siyang pinapabilis. Sa pagdating ng matanda sa kagubatan, nakita niya ang kanyang anak na nakatayo sa isang puno habang sinusubukang iligtas ang isang pasang hindi na makababa. Gaya ng inaasahan, nahulog ang bata mula sa puno, ngunit nasalo siya ng matanda bago pa siya bumagsak sa lupa. Pagkaraan ng ilang oras, nang bumalik sa kasalukuyan ang isip ng matanda, ipinaalala niya kay Jiro na hindi ito simpleng pagsasanay kundi isang laban hanggang kamatayan. Ipinaliwanag niyang ito ang mundong pinili ng binata para sa sarili niya,
at ipinaalala nitong minsan na rin siyang nakipaglaban sa mga Mononoke kasama ang kanyang alagang asong si Nachi. Sa totoo lang, ayaw sana ng matanda na madamay ang kanyang apo sa ganitong uri ng buhay. Ngunit ngayong nangyari na ang lahat, naniniwala siyang wala na siyang ibang pagpipilian. Humingi ng paumanhin si Jiro, ngunit sinabi ng matanda na wala siyang pinagsisisihan. Idineklara niyang siya mismo ang maglilinis sa sarili niyang pagkakamali bago muling sumuntok. Sa pagkakataong ito, sinalubong ni Jiro ang suntok gamit ang kanyang noo at tumilapon siya ng malayo. Habang nasa ere pa, mabilis niyang nabawi ang balanse bago matatag na lumapag sa kanyang mga paa. Tinanong ng matanda kung iyon ba talaga ang paraan ni Jiro para ipakita ang kanyang determinasyon at iginiit na kalahati pa lamang siyang lalaki. Ipinaalala naman ni Jiro na ang mismong lolo niya ang nagturo sa kanya na humingi ng tulong sa iba kapag kinakailangan. Pagkatapos ay sinabi niyang sinunod lang niya ang payong iyon, at ang taong hiningan niya ng tulong ay si Rago. Doon napagtanto ng matanda na wala talagang pakialam ang kanyang apo kung Mononoke man ito o hindi, at tuluyan na niyang binitiwan ng usapin. Sinabi niyang anuman ang mangyari, sigurado siyang hindi kailanman magbabago ang kanyang apo. Pagkatapos ay tinalikuran niya ang labanan habang iwinawagayway ang isang puting tela bilang tanda ng pagsuko at tinawag si Jiro na isang hanggal. Nang gabing iyon, sinubukan ni Jiro na makabawi sa pagligo. Nagsorry siya kay Rago dahil nadamay ito at naging makasarili siya. Sinabi ni Rago na ayos lang iyon, pero pinaalalahanan niya si Jiro na may hangganan ang bawat isa. Binalaan niya ang bida na huwag basta sumugod sa bingit ng kamatayan nang wala ang tulong niya. Ang ibig niyang sabihin, ayaw niyang mamatay ulit si Jiro dahil masasayang lang ang pagliligtas niya rito noong una. Napagdesisyonan niyang kung wala ng ibang paraan, ibibigay niya kay Jiro ang mga kapangyarihan niya. Hindi alam ni Jiro kung ano ang mangyayari pagkatapos nito, pero sinabi niyang kahit paano, magkasama sila sa laban na ito. Gusto niyang subukan nilang magkasundo at tinawag niya si Rago na partner niya. Sa labas, sinabi ni Ryosuke Shiba kay Toshimasa Azuma na may ipapadala silang tao para sunduin si Jiro. Gayunman, inamin niyang nakahinga siya ng maluwag nang mabalitaang nakatakas si Jiro at nakauwi ng ligtas. Nagtaka si Toshimasa kung ano ang ibig sabihin noon, at sinabi ni Shiba na dapat ay halata na iyon. Ipinaliwanag niyang magiging isa si Jiro sa kanila, at siya mismo ang klase ng taong kailangan nila. Kinabukasan, naghanda si Jiro para sunduin ng Bureau of Espionage. Hindi siya sigurado kung ano ang dapat dalhin, kaya naisip niyang sapat na ang may dala siyang underwear. Napaisip si Rago kung sigurado ba talaga siya roon dahil hindi nila alam ang naghihintay sa hinaharap. Itinuro niya na wala silang ideya kung ano ang plano ng Bureau para sa kanila, at baka ito na ang huling beses na makita ni Jiro ang bahay niya. Natuwa si Jiro na ganoon na lang ang pag-aalala ng pusa para sa kanya, pero sinabi ni Rago na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Simple lang ang isinagot ng bida, wala ring maitutulong ang matakot. Sa wakas, dumating si Ikika Kishimojan para sunduin sila, at nainis si Jiro na siya na naman ang dumating. Ipinaliwanag ni Ikika na siya na ngayon ang bantay at chaperone ni Jiro. Trabaho na niyang siguraduhing hindi na ito muling makatakas. Sinabi niyang sa likod ng van sila sasakay at oras na para umalis. Nagpaalam si Jiro kay Toshimasa, at sinabi lang ng matanda na huwag niyang ipapahamak ang buhay niya. Sinabi ni Jiro na huwag itong mag-alala at tiyakin na lang nitong hindi ito mamamatay habang wala siya. Nagngitian ang dalawa bago umalis si Jiro kasama si Ikika. Habang bumibiyahe sila, hindi natuwa si Jiro nang mapansing nakaposas siya. Lalong nainis si Ikika habang nagrereklamo sa pagiging escort niya kay Jiro. Sinabi ni Jiro na katawa-tawa ang lahat ng ito dahil ikinulong siya na parang isang preso. Sinabihan siya ni Ikika na manahimik dahil sa totoo lang, preso nga siya. Pinaalala niya kay Jiro na hindi na siya tao, isa na siyang kalahating tao at kalahating Mononoke. Sinabi niyang ang mga Mononoke ang pangunahing target ng Bureau, at hindi exempted si Jiro. Inamin niyang hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip ng boss nila, pero profesional siya at seryoso siya sa trabaho niya. Kung bodyguard ang itinalaga sa kanya, tutuperin niya ang tungkulin niya kahit sino pa ang inatas ang protektahan. Hindi pa rin makapaniwala si Jiro na tinawag siyang halimaw, at sinabi niyang naging mabait lang naman siya rito dahil babae ito. Halos suntukin ni Ikika ang ulo niya at ipinaliwanag na dalawa ang pinakaayaw niya. Una ang mga Mononoke, at pangalawa ang mga misogynist. Pareho ang dalawa kay Jiro, kaya sa paningin niya, para na rin itong hindi umiiral.
Sakto namang nagpakita si Rago at sinabihan silang tumahimik dahil natutulog siya. Sinabi niyang nagulat siya na isang batang babae ang inatas ang magbantay sa kanila. Kaya napagpasyahan niyang mukhang kapos na sa tauhan ng bureau. Tinawag ni Ikika si Rago na maruming Mononoke at sinabing wala itong karapatang makipag-usap sa kanya. Sinabi ni Rago na may mas mahalaga pa siyang dapat alalahanin, pero hindi naunawaan ni Ikika ang ibig niyang sabihin. Napansin ng isa sa mga escort at ng mga driver na unti-unting kumakapal ang hamog sa labas. May nakita silang napakalaking nilalang sa gitna ng kalsada at hindi sila makapaniwalang ganoon ito kalaki. Bigla na lang naputol ang pagsasalita ng driver nang mapugat ng isang lalaki ang ulo nito. Bumangga ang van at nagtaka si Jiro kung ano ang nangyayari. Lumabas si Ikika para mag-imbestiga at inutusan si Jiro na manatili sa loob. Paglabas niya, agad niyang napagtanto na iisa lang ang ibig sabihin ng makapal na hamog na iyon. Pumasok sila sa isang spectral zone, at inis na inis siya sa sarili dahil hindi niya iyon naagapan. Sakto namang may tumawag sa kanya, at agad niyang nakilalang mga Mononoke ang mga ito. Ang malaking Mononoke ay kinakain ng isa sa mga driver habang tinutokso naman siya ng mas maliit. Sinabi nitong umaasa siyang makakatikim ng masarap na laman, pero hindi man lang naging disenteng pampaganya ang mga driver. Sabik na sabik pa naman siya sa misyong ito, pero puro kabiguan lang ang nakuha niya. Inakala niyang kahit papaano ay masarap kainin ng bantay, pero isa lang pala itong maliit na babaeng mahina. Hindi na nakapagpigil si Ikika dahil isa na naman itong misogynist. Pindot niya sa relo, agad na lumabas ang combat uniform niya. Sinabi ng maliit na Mononoke na ipapakita niya kung ano ang tunay na battle mode, at sabay na nag-transform ang dalawang Mononoke. Binaril sila ni Ikika, pero walang epekto ang mga bala niya. Sabay siyang inatake ng dalawang halimaw, pero nagawa pa rin niyang hiwain ang braso ng malaking Mononoke. Napagtanto ni Ikika na delikado ang sitwasyon dahil dalawang Mononoke ang kalaban niya at magkaiba pa ang kakayahan ng bawat isa. Ang malaking Mononoke ay mabagal kumilos, pero tigas bato ang balat nito. Kaya napagpasyahan niyang unahin munang pabagsakin ang mas maliit. Sa kasamaang palad, bigla itong lumitaw sa likuran niya at malakas siyang pinalipad. Patuloy namang nagtataka si Jiro kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Rago na nakikipaglaban si Ikika sa mga Mononoke. Sinabi niyang habang abala si Jiro sa pakikipaglandian kay Ikika, naramdaman niyang nakapasok sila sa isang spectral zone. Ipinaliwanag niyang ang lugar na natatakpan ng hamog ay pansamantalang nagiging isang amenti. Ang amenti ay isang mundong hiwalay sa pisikal na mundo. Isa itong hiwalay na dimensyon kung saan hindi naninirahan ang mga tao, at ito ang mundo ng mga Mononoke. Lalong nalito si Jiro, pero alam niyang hindi maganda ang sitwasyon. Sinabihan niya si Rago na tanggalin ang posas niya, pero sinabi nitong hindi iyon ordinaryong posas. Ipinaliwanag ni Rago na espesyal itong ginawa para harangin ang spectral energy, at wala pa siyang sapat na kapangyarihan para alisin iyon. Nagalit si Jiro at nagpasyang lalabas siya para pilitin si Ikika na tanggalin ang mga posas niya. Binalaan siya ni Rago na mas mabuting huwag na siyang lumabas. Sinabi nitong walang pinagkaiba ang Bureau at ang mga Mononoke dahil pareho lang nilang gustong gamitin silang dalawa. Sa paningin ng lahat ng nasa labas, sina Jiro at Rago ay mga pag-aari lang. Kaya wala silang dahilan para isugal ang sarili nila para sa mga taong iyon. Sinabi ni Rago na mas mabuti pang hayaan na lang silang magpatayan. Sa ganoong paraan, maaari nilang wakasan ang buhay ng isa't isa habang nakakatakas silang dalawa. Tinanong ni Rago kung naiintindihan ba siya ni Jiro, pero lumalabas na wala itong pakialam. Ipinaliwanag ni Jiro na hindi ito tungkol sa Bureau o sa mga Mononoke. Sa isip niya, iisa lang ang mahalaga ngayon, may isang taong nasa panganib sa labas dahil lumalaban ito para sa kanilang dalawa. Sinabi niyang bilang isang lalaki, hindi niya kayang maupo lang at walang gawin. Sakto namang naiwasan ni Ikika ang malakas na pag-atake ng malaking Mononoke, pero tinamaan nito ang van. Nawasak ang sasakyan at tumilapon palabas si Jiro, hinamak siya ng maliit na Mononoke habang nakahandusay siya sa lupa. Itinuro ng maliit na Mononoke na kanina lang ay ang tapang-tapang ni Jiro, pero ngayon ay nanginginig na ito sa takot. Tuwa ang Mononoke nang makita ang lalaking sinasaniban ni Rago, at ipinaliwanag nitong may utos silang hulihin ito ng buhay. Ayaw na raw niyang mahirapan pa, kaya binigyan niya si Jiro ng dalawang pagpipilian. May 10 segundo siya para sumuko o maging bahagi ng pagkain nito.
Nagsimula itong magbilang, at agad na napagtanto ni Ikika na si Rago talaga ang pakay ng mga ito. Sakto namang sinabi ni Jiro na tanggalin na ang posas niya para matulungan sila. Tumanggi si Ikika dahil hinding-hindi niya pakakawalan ang isang kasuklam-suklam na Mononoke. Napilitan silang umiwas sa isa pang pag-atake, at sinabi ng halimaw na ubos na ang oras nila. Tapos na raw ang bilang, kaya kakainin na niya silang lahat. Desperadong sinabi ni Jiro kay Ikika na kalimutan muna ang personal nitong galit, kung hindi ay pareho silang mauuwi sa tiyan ng halimaw. Nagtanong siya kung nakikinig ba ito, pero may ibang iniisip si Ikika. Naalala niya ang nakaraan noong 5 taong gulang pa lamang siya. Napatay ng isang Mononoke ang kanyang ina habang nasa tungkulin ito. Nagbulungan ang mga tauhan at nag-alala kung ano ang mangyayari sa kanilang angkan. Dahil babae si Ikika, naniwala silang hindi ito maaaring maging susunod na pinuno. Hindi iyon tinanggap ng batang Ikika, kaya kinausap niya ang kanyang ama at nangakong siya ang magmamana sa kanilang angkan. Nangako siyang mag-aaral at magsasanay ng mabuti para balang araw ay maipagmalaki siya ng kanyang mga magulang. Nanumpa si Ikika na magiging isang detective na may dangal at husay. Sa kasalukuyan, ibinalik ni Jiro ang atensyon ni Ikika sa nangyayari. Pinaalala niya ang sinabi nito noon na seryoso siya sa kanyang trabaho. Sinabi nitong tutuparin niya ang kanyang tungkulin anuman ang mangyari at gagawin ang lahat para matapos ang misyon. Habang papalapit ang halimaw para umatake, pinaalalahanan siya ni Jiro na isa siyang propesyonal. Bago pa sila tamaan ng halimaw, tuluyan ng natauhan si Ikika. Inalis niya ang posas ni Jiro at pinalaya ito, sinabi ni Jiro kay Rago na oras na, at sumang-ayon si Rago na tapusin na nila ang laban. Pinalakas ni Rago ang suntok ni Jiro, at sabay nilang pinatamaan ang malaking Mononoke. Natulala ang maliit na Mononoke, pero hindi rin ito nagtagal. Biglang lumitaw si Ikika sa likuran nito at mabilis itong hiniwa. Sa loob lamang ng ilang segundo, parehong natalo ang dalawang Mononoke. Pagkatapos nito, bumagsak si Jiro mula sa himpapawid. Inasar siya ni Rago dahil sablay ang paglapag niya, pero sinabi ni Jiro na wala na siyang oras para pagandahin pa iyon. Malamig na sinabi ni Ikika kay Jiro na huwag nitong asahang magpapasalamat siya. Sumagot naman si Jiro na hindi rin siya magpapasalamat sa kanya. Lumaban si Ikika para protektahan sila, at lumaban naman sila para tulungan siya. Sa tingin ni Jiro, tabla na sila, parehong nagulat sina Jiro at Rago nang sabihin ni Ikika na maaari na siyang tawagin sa tunay niyang pangalan. Formal nitong ipinakilala ang sarili at sinabing huwag na huwag niyang kakalimutan ang pangalan niya. Napaisip si Jiro kung ano na ang susunod nilang gagawin, at simpleng sinabi ni Ikika na maglalakad sila. Samantala, nagbigay ng ulat si Shiba sa mga nakatataas. Ikinwento niya ang lahat ng nalaman nila tungkol kina Rago at Jiro, pero may isa rin siyang mungkahi. Bilang pinuno ng Special Operations Division 2, humingi siya ng pahintulot na bumuo ng bagong squad. Siya mismo ang mamumuno rito, at gusto niyang isama si Jiro bilang isa sa mga detective nila. Labis na nagulat ang mga nakatataas at napaisip kung nawawala na ba sa katinoan si Shiba. Itinuro nilang tanging isang baliw lang ang gugustuhin gawing secret agent ang isang kalahating Mononoke. Gayunman, sinabi ni Shiba na hindi pa naman nagpapakita si Rago ng anumang pagnanais na kalabanin sila. Bukod pa roon, mukhang maayos din itong nakikipagtulungan kay Jiro. Ipinunto rin ni Shiba na malinaw na si Rago ang pakay ng kalaban. Sinabi niyang sa halip na ikulong lang si Rago habang buhay, mas mabuti pang gamitin nila ito bilang pain. Tinanong ni Jiro si Ikika kung nagtatransform din ba silang mga agent tuwing nakikipaglaban. Ipinaliwanag ni Ikika na hindi talaga sila nagtatransform, kundi binabago lang nila ang kanilang anyo gamit ang illusion. Dahil madaling makilala ang mga uniforme nila, hindi sila pwedeng maglakad kung saan-saan nasuot ang mga iyon. Samantala, ipinunto ng mga nakatataas kay Shiba na galing si Jiro sa isang angkan ng mga ninja, pero nagdududa sila kung magiging kapaki-pakinabang ba ito. Sinabi ni Shiba na ang mga agent nila ay puro tao lang ang nakakalaban nitong mga nakaraang panahon. Kaya naniniwala siyang may malaking kalamangan si Jiro. Buo ang tiwala niyang lalo pang huhusay ang kakayahan ni Jiro habang patuloy itong nakikipaglaban. Dahil siya ang may ideya ng planong ito, nangako si Shiba na siya ang sasalo ng buong responsibilidad para sa bagong sandatang binubuo nila. Ang plano niya ay isang maliit na experimental unit na binubuo ng 5 operatiba, kasama ang sarili niya. Kasama rito ang isang babaeng nagngangalang Hana bilang assistant niya at isa pang bagong recruit.
Isa itong lihim na anti-Mononoke strike force na may codename na Black Torch. Natapos ang presentasyon ni Shiba sa mga nakatataas, at tinanong niya kung nakuha ba niya ang interes ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali, binalikan ni Jiro ang lahat ng nangyari sa loob lamang ng isang linggo. Nakilala niya ang isang kakaibang pusa na isa palang Mononoke. Pagkatapos ay nakaharap niya ang isang higanteng ogre na muntik nang pumatay sa kanya, at iniligtas siya ni Rago sa pamamagitan ng pagsanib sa katawan niya. Pagkatapos noon ay dumating ang mga lihim na ahente ng gobyerno. Nagkaroon siya ng pinakamalaking pagtatalo nila ng kanyang lolo, at pagkatapos ay inatake na naman sila ng mas marami pang Mononoke. Dumating sina Hana at Shiba at tinanong kung nasasanay na ba siya sa bago niyang buhay. Sinabi ni Jiro na hindi naman kailangang bantayan siya bawat segundo dahil wala naman siyang balak tumakas. Inamin din niyang mahirap tawaging bagong buhay ito dahil halos lahat na yata ng medical test sa mundo ay pinagdaanan na niya at wala pa siyang kahit isang minutong mapag-isa. Ipinaliwanag ni Shiba na sinisiguro lang nilang wala siyang magiging banta sa bureau, at wala ring banta ang bureau para kay Jiro. Pinalitan ni Jiro ang usapan dahil may isang bagay pa ring hindi niya matanggap. Hindi siya makapaniwalang ang lumang gusaling iyon ang totoong headquarters nila. Sinabi ni Shiba na sa kasamaang palad, iyon talaga ang base ng Special Operations Division 2. Bawat division ay may sarili nitong headquarters, at sa panlabas ay mistula lang silang mga ordinaryong negosyo. May mga office building, pabrika, ospital, maging mga library at shrine pa nga. Inamin niyang mas magaganda ang headquarters ng ibang division kaysa sa kanila. Sinabi ni Jiro na halatang mas maganda ang kalagayan ng lugar noon, pero itinama siya ni Shiba. Sinabi nitong hindi na dapat ginagamit ni Jiro ang salitang, kayo, dahil isa na rin siya sa kanila. Lahat sila ay miyembro na ng Black Torch, pero wala namang pakialam si Jiro. Sinabi niyang naroon lang siya para protektahan ang sarili. Hindi siya pumayag na maging tauhan nila, at ipinaliwanag niyang iisa lang ang layunin nila ni Rago, ang mabuhay ng malaya. Lalabanan nila ang sino mang humadlang sa layuning iyon. Sakto namang dumating si Hana at binati ang chief. Napansin niya si Jiro dahil marami na raw siyang narinig tungkol dito. Nagtaka si Jiro kung sino ang babaeng iyon, kaya ipinaliwanag ni Shiba na isa ito sa iilang tauhan niya. Si Hana ang assistant chief, at kagagaling lang nito sa ibang misyon. Sakto namang may isang lalaki na bumaba mula sa sasakyan at nang hinayang na agad silang nakarating. Sinabi nitong umaasa pa siyang mas matagal niyang makakasama si Hana. Inalok pa nitong buhatin ang mga gamit ni Hana bilang pasasalamat sa paghatid nito sa kanya. Hindi makapaniwala si Jiro sa sobrang magalang ng lalaking iyon dahil sinabi pa nitong hindi niya kayang hayaang magbuhat ng mabibigat na gamit ang isang dalagang tulad ni Hana. Nagtaka si Jiro kung sino ang lalaking iyon, at ikinagulat niya nang sabihin ni Shiba na ito ang bago niyang partner. Ipinaliwanag ni Shiba sa lahat na may isa pa silang bagong recruit na sasama sa grupo. Ang pangalan niya ay Raiji, at 17 anyos din siya tulad nila. Tulad ni Ikika, galing din siya sa isang kilalang angkan ng mga especially iya na tinatawag na Kiri Haraklan. Sigurado si Shiba na magiging maayos ang samahan nilang lahat habang mas nakikilala nila ang isa't isa, pero tinawag ni Jiro si Raiji na isang mayabang na spoiled brat. Samantala, sinabi ni Ikika kay Shiba na susundin niya ang mga utos nito, pero ayaw na niyang makasama pa ng isa pang pasaway. Magalang namang nagpakilala si Raiji kay Ikika at sinabing matagal na niyang naririnig ang tungkol dito. Sinabi niyang kilala si Ikika bilang isang batang babae na matapang na nilabag ang tradisyon upang balang araw ay maging pinuno ng kanilang angkan. Hindi raw niya inakalang ganoon pala ito kaganda, labis na na-flatter si Ikika, pero halata kay Jiro na binobola lang siya ni Raiji. Bigla namang nag-iba ang tono ni Raiji nang humarap ito kay Jiro. Inamin niyang marami na siyang nabasa tungkol dito, pero mas malala pa pala ito sa personal. Hindi pa rin daw siya makapaniwalang nakapasok sa unit nila ang isang katulad ni Jiro. Iminungkahi niyang umalis na lang si Jiro at bumalik sa silid nito sa ospital kung saan mas ligtas ito. Hindi nagatubiling lumapit si Jiro at sinabing sabihin na lang ni Raiji ang tunay nitong gustong sabihin. Sumang-ayon si Raiji at sinabing pinakamainam pa rin ang pagiging tapat. Tinanong ni Jiro kung gusto ba talaga nitong makipag-away, sabay tawag dito ng apat ang mata. Ngumiti si Raiji at tinanong kung ano ang gagawin ni Jiro kung naghahanap talaga siya ng away, habang tinatawag naman itong kalahating halimaw na bobo. Halos magsuntukan na ang dalawa kaya nagpanik si Hana. Sinabi niya kay Shiba na masama na ang nangyayari at kailangan na silang pigilan.
pero ikinagulat niya nang sabihin ni Shiba na tamang-tama ang pagkakataong ito. Sa halip na awatin sila, inutusan pa ni Shiba ang dalawa na ituloy ang laban. Lahat ay nagulat, at sinabi pa niyang huwag silang magpipigil sa mga suntok nila. Lumabas silang lahat para panoorin ang laban habang ni-record sila ni Hana. Hindi napigil ang magtanong ni Ikika kung parang duel ba ang mangyayari. Ipinaliwanag ni Shiba na parang ganoon na rin, pero bahagi rin ito ng pagbuo ng kanilang squad. Inihayag niyang nang iharap niya ang plano para sa bagong squad, nagtakda ang mga nakatataas ng ilang kondisyon. Isa na rito ang patunayang tunay ngang magiging malaking tulong si Jiro sa Bureau. Alam ng Bureau kung gaano kalaki ang potensyal ng kapangyarihan ni Rago, pero mawawalan iyon ng saysay kung hindi sila kayang makipagtulungan kina Jiro at Rago. Napagtanto ni Ikika na sinusubok pala ni Shiba ang kakayahan nila bilang mga agent, nagreklamo pa siya dahil siya mismo ay dumaan sa halos isang buwang pagsusulit, itinuro ni Shiba na magkakaiba ang bawat sitwasyon, at ang pag-alam sa tunay na lakas ni Jiro ang pinakamagandang simulang hakbang, habang naghahanda ng maglaban ang dalawang bagong recruit, masayang sinabi ni Hana na ngumiti muna sila para sa camera.